Hallelujah, 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 Hallelujah. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako't pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po nyo lamang at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalon nila Abraham, Isaac, Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas at dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin." At sinabi niya sa kapitan, "Umuwi na kayo, mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Doon di gumaling ang alipin at ang kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyenan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinahawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang napakaraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan po ng ina ng laging saklolo. Mga kapatid, ano ba ang kahalagahan nito sa atin pong pang-araw-araw na buhay at higit sa lahat sa mga pagbasa po nating napakinggan sa araw na ito? Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, mayroon ba kayong pananalig? Meron kayong pananalig? Sige nga po, itaas ang kamay ng may pananalig. Okay. Kapag wala kang pananalig, huwag ka na magsimba, pauuwiin na kita ngayon, di ba? Kaya ka nagsisimba, kaya ka namimintuho o deboto ng poong Jesus Nazareno dahil ikaw ay merong pananalig sa Kanya. Tama po, mali? Okay. Nananalig tayo sa Panginoon at sa ating pananalig, nakikita ng Panginoon ang ating pangangailangan, pinagagaling niya tayo,
binibigyan niya tayo ng kapatawaran, at higit sa lahat, tayo ay kanyang iniligtas dahil sa ating pananalig sa kabila ng ating kahinaan bilang tao. Dahil sa ating pananalig, tayo ay naligtas. Nakita po natin ang dalawang muka sa mga pagbasa. Una, ang muka ng pagkasira. At pangalawa, mga kapatid, ang muka ng kagalingan at pagbubuo ng Diyos. Bakit po ba nasira? Nakita po natin sa unang pagbasa sa Book of Lamentation. Nakita po doon ang pahayag nung sumulat ng Book of Lamentation, ang pagkasira ng Israel, ang pagkasira ng kaharian na tinatag at mga bayan ni Jacob. Bakit? Dahil sa kasalanan. At dahil sa kahinaan ng tao, dahil sa pagdarang niya sa tukso, dahil sa pagiging makasarili, dahil sa kakulangan ng pananalig, sila ay pinugnaw ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag po tayo'y nakakasala, kapag po tayo'y nanghihina, tandaan natin, sa kabila ng lahat ng kapintasan at kahinaan natin, ang huwag mawawala ang ating pananalig sa Diyos. Pananalig na kaya niya tayong bigyan ng kapatawaran at kaya niya tayong bigyan ng lakas ng loob upang magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, hindi ba pinakita sa mabuting balita ang isang taong may malalim na pananalig? At sino po ito? Yung centurion. Sa dinami-dami ng mga tao, nilapitan niya si Jesus upang pagalingin ang kanyang alipin. Sa dinami-dami ng kanyang alipin, bakit niya to idudulog kay Jesus pa? Pwede naman siya magkaroon ng iba pang alipin, hindi ba? Pero, mga kapatid, nanalig siya na mapapagaling ni Jesus ang kanyang alipin. Kaya sinabi niya, sige, pupuntahan kita para pagalingin natin. Ano sinabi ng centurion? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo pa lamang ay gagaling na ako. Sa isang salita niyo lang, Panginoon, gagaling po ang aking alipin. Sa isang salita mo lang, Panginoon, gagaling ang aking kalooban. Sa isang salita mo lamang, Panginoon, ako'y iyong maligtas. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, huwag mawawala ang ating pananalig dahil sa ating pananalig, may isang salita ang Diyos sa ating lahat. Sa isang salita niya lamang, pagpapalain, pagagalingin, ililigtas niya tayo. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa lalong maging maalab ang ating pananalig sa Panginoong ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.